Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan, kung mapapansin ninyo, out of stock na uli lahat ng ating bracelets, lalong-lalo na ang lana. Magkakaroon tayo ng restock sa Monday pa uli, kaya pakiantay na lang. Sa ngayon, ang tanging available ay ang gabay na medalyon. Para saan ang gabay na medalyon? Gabay pang kalahatan, gabay sa pang-araw-araw na buhay. May kasama itong dasal at meron na itong basbas. Nasa comment section ng link. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Joel. Taong 1981. Rizal. Mahal, pwede ka bang makausap pagkatapos ng trabaho mo? May importante sana akong sasabihin sa'yo eh. Hihintayin kita mamaya sa plaza ha. Wika ni Karen, kasintahan ni Joel. Isang panadero sa palengke si Joel, habang si Karen naman, tendera sa karinderyang malapit sa itinatayong bagong gusali sa lugar. Ayos ka lang ba, mahal? O sige, pagkatapos ko dito, pupuntahan kita kagad. Isang taon pa lang silang magkasintahan. Napaisip si Joel kung ano ba ang naisabihin ng nobya. Natatakot ito na baka makipaghiwalay na si Karen. Pero ayaw naman itong mangyari ng binata. Gayong marami na silang pangarap na magkasama. Nang matapos ang trabaho bandang 5:00 ng hapon kagad nagpaalam si Joel. Nagmamadali itong pumunta sa plaza para kitain si Karen malapit sa pinapasukang karinderya. Naroon si Karen, tahimik na naghihintay sa kanya. Nakatulala at nakatanaw sa isang banda. Pinagmamasdan nito ang palubog na araw. O mahal, tulala ka dyan. Ano bang iniisip mo? Kung pera yung problema, o sige magdodoble kahit ako. Magsisikapan kong makapag-ipon para makapagpakasal na tayo. Pero wag mo naman sana akong iwan. Wika ni Joel sa kasintahan. Pagod si Joel, pero mas mabigat sa pakiramdam niya na ganon ang nangyayari sa nobya. Ano bang sinasabi mo dyan? Umupo ka nga. Nang makaupo si Joel sa tabi ng dalaga, ipinaliwanag ng mabuti ni Karen ang nangyayari. Nagdadalang tao siya. Bagamat kalmadong binalita sa nobyo, nag-aalala ito na sa oras na malaman ng tiyahin, siguradong papauwiin siya ng probinsya. Bunso sa magkakapatid si Karen, kaya alam niya na tututol ang mga magulang nito, lalo pat hindi pa sila kasal. Bakit hindi na lang tayo magsama? May sapat naman na akong ipon eh. Kaya kong umupa ng matitirhan natin. Mag-umpisa tayo. Magbukas tayo ng sarili nating kainan. Susuportahan kita. Wika ni Joel. Masaya si Joel na mali pala ang hinala. Nasabik naman ng binata na magiging ama na siya. Nagustuhan naman ni Karen ang alok ni Joel. Maayos naman itong nagpaalam sa tiyahin na lilipat, pero nanatili pa ring sekreto ang pagbubuntis. May katamtamang laki ng bahay ang nakuha nila Joel para makamura. Doon sila sa dulong parte ng barangay kung saan mas konti ang mga bahay. Dito tayo mag-uumpisa, mahal. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Nagpadala ako ng liyam kila nanay para paluwasin dito si Isabel. Para naman matulungan tayo sa araw-araw na gawain. Pati na din sa bubuksan nating karinderya. Wika ni Joel. Alam ng binata na hindi magiging madali ang lahat. Kaya naman humingi na siya ng tulong sa mga magulang at kapatid. Suportado naman ng mga ito ang desisyon ng binata. Isa pa nasa tamang gulang na si Joel. Aabutin pa ng 2 buwan bago makalawas si Isabel.
kaya pansamantalang may iwang mag-isa si Karen sa tahanan. Tumigil na ito sa pagbabantay sa karinderya, habang si Joel naman nakabisikleta lang para pumasok sa pinapasukang karinderya. Mahal, huwag ka masyadong magpapagabi ha. Alam mo namang takot ako mag-isa eh. At saka hindi pa natin na ipapaayos yung pintuan sa kusina. Hindi ko maintindihan pero hindi ako mapalagay mag-isa eh. Para bang may laging nakatitig sa akin? Wika ni Karen. Nangako naman ng binata na aagahang umuwi. Binilinan niya ang asawa. Huwag bubuksan ang pintuan hanggat hindi nasisiguradong si Joel ang nasa labas. Uy mahal, palagi ka magsasara ng pintuan ha. At saka kung papasok ka naman sa kwarto, maglagay ka ng nakabaliktad na walis sa pintuan ng kusina at sala. Yung bawang at asin, itabi mo sa higaan mo. Wika ni Joel. Maraming alam si Joel pagdating sa mga kaugalian. Tradisyong ginagawa sa tuwing may buntis sa bahay. Maging sa sala, nagsabit si Joel ng nakapatiwarik na kutsilyo para maiwasan ang biglaang pagpasok ng mga hindi inaasahang bisita. Namulat si Joel sa mga pamahiin at kaugalian ng matatanda sa pinanggalingan. Lahat ng ito ay sinunod niya, alang-alang sa asawa at magiging anak. Habang si Karen naman, walang alam sa ganitong mga bagay, pero naniniwala siya sa aswang at elemento. Matapos ang trabaho sa panaderya, dumaan muna ito ng palengke at nagmamadaling umuwi si Joel sa tahanan. Mahal, nandito na ako. Bumili nga pala ako ng karagdagang bawang at asin. Huwag mong kakalimutan na lagyan ng mga pintuan at bintana. Hindi naman sa pinag-iisip kita, pero mas mabuti na ding makasigurado tayo. Wika ni Joel. Bumili din siya ng gamit sa pagkukumpuni ng mga sira sa tahanan. Ayaw niya nang palipasin pa uli ang isang gabi na hindi maayos ang mga pintuan at bintana. Maraming salamat mahal ha. Sobrang sipag mo. Mabuti naman na ayos na. Hindi ko na maiwasan eh. Nakakarinig talaga ako ng mga kaluskos kapag nagigising ako sa gabi. Lalo na kapag iihi ako. Wika ni Karen. Dagdag pa ng dalaga. Kapag bumabangon sa madaling araw, tila may kung anong nagpapaikot-ikot at naglalakad sa bakuran. Hindi naman niya matukoy kung ano ang nasa labas. Kaya napakalaking ginawa kay Karen na maayos na ang mga harang sa tahanan. Huwag kang mag-alala mahal. Kapag nandito na si Isabel, hindi mo na kailangan mag-alala kapag nasa trabaho ako. At saka mas magiging maingay dito sa bahay. Masyadong madaldal yung kapatid ko eh. Kaya ihanda mo yung tenga mo. Wika ni Joel. Nililibang na lang niya ang nobya para mapalitan kahit papano ang takot. Maya-maya pa may taong tumawag mula sa labas. Magdadapit hapon na at wala naman silang kakilala sa lugar. Kaya napaisip ang magkasintahan kung sino ito. Sabay namang naglakad ang dalawa sa sala. Mahal, diyan ka muna sa loob ah. Hindi natin kilala kung sino yung nasa labas. Baka mabati ka. Wika ni Joel. Ay magandang gabi iho. Nakalimutan kong ibigay sa inyo itong kandado ng tahanan. At saka ito, naalala ko lang. Meron kaming buntot ng page na naitabi. Luma na at hindi naman na namin ginagamit. Ang mabuti pa, ikaw na munang magtago, lalo pat buntis ang asawa mo. Wika ni Aling Simang, may-ari ng bahay na inuupahan. Dahil sa isang beses pa lang itong nakausap ni Joel, hindi pa siya gaanong pamilyar dito. Ay kayo ho pala Aling Simang. Pasensya na po ha.
Inaayos ko po yung mga sirang pinto sa kabintana eh. Maraming salamat po dito sa Buntot Pagi. Malaking tulong po to sa amin. Aling Simang, matanong ko lang sana. Bakit kayo meron ito? May mga aswang din po ba dito sa lugar nyo? Tanong ni Joel. Alam mo, Joel, kahit saang parte naman ng Pilipinas yata ay nagkalat sila. Hindi lang natin alam, maaring yung iba, mas pinipiling maging tahimik na lang sa buhay. Pero para sagutin ang tanong mo, Oo. meron dito nung araw. Nung nag-uumpisa pa lang din kami ng asawa kong magkapamilya. Ilang beses kaming sinubukang pasukin ng aswang sa bahay namin mabuti na lang. Maraming alam sa pangontra ang asawa ko. Kaya sa awa ng ama, hindi naman kami napahamak. Pero madalas, manananggal Baryo pa lang to nun. Hindi ko alam kung narito pa ang angkan ng mga aswang na yon. Matagal na din kasing naging payapa ang lugar. Pero kahit ganon, huwag ka masyadong magpakampante. O siya, magagabi na. Una na ako. Tugon ni Aling Simang. Habang si Joel naman, muling sinubukang tignan at siguraduhing maayos ang pagkakasara ng bakod. Masaya si Joel na meron siyang magagamit na proteksyon sa oras na mangyari ang kinakatakutan. Wala pa silang maaasahang iba sa lugar na yon. Kalat ang mga kabahayan at hindi pa nila kakilala ang mga nakatira. Mahal, sino yung nasa labas? Pasensya ka na, hindi ko nakita. Nahihilo kasi ako Siguro dahil lang sa pagod. Nagugutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng makakain. Wika ni Karen. Huwag kang mag-alala, mahal, si Aling Simang yun. Hinatid lang yung kandado para magamit natin. At saka ito, pinahiram niya yung Buntot Pagi. Mainam tong pangontra. Tugon ni Joel. Hindi naman inabala pa ni Joel ang buntis sa paghahanda ng pagkain. Siya na mismo ang nagluto ng hapunan. Matapos maasikaso ang asawa, kagad inilatag ni Joel ang mga pangontra sa tahanan. Kasama na ang pagsisindi ng kamangyan para pausukan ang buong tahanan. Sa pagkakaalam ni Joel, bukod sa pangontra ito sa aswang, mainam din itong gamitin para maitaboy ang mga masamang elemento na naroon. Mahal, sa tingin mo ba, malalagyan mo ng bubong at harang yung papunta sa palikuran natin? Iniisip ko masyadong nakakatakot kung lalabas tayo palagi lalo na pag madaling araw. Tutal, malapit lang naman sa kusina. Bakit hindi mo na lang iduktong dito sa bahay para mas ligtas? Wika ni Karen. O sige, mahal ko ha, akong bahala, bukas sa bukas din. Titingin ako ng mga materyales na mabibili ko sa junk shop dun sa labas. Sa pagkakalam ko, may mga yero silang binibenta. Yun na lang yung iharang natin. Total, pansamantala lang naman tayo dito hanggang sa makahanap tayo ng permanenteng mapagtatayuan ng bahay. Wika ni Joel. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog na lang si Joel habang nag-uusap sila. Nalaman na lang ito ni Karen nang marinig ang hilik ni Joel. Dahil dito sinubukan din niyang matulog. Magmamadaling araw na noon. Mahal, gising. May ingay na naman Pinaglalakad na tao dun sa labas, kanina pa yan Wika ni Karen. Kagad namang bumangon si Joel. Gumawa ito ng ingay para malaman kung sinong nasa labas na may gising pa sa loob ng tahanan. Pinakiramdaman ito ni Joel. Hanggat maaari ayaw niyang palalain ang sitwasyon. Hindi siya handa kung sakaling magdanakaw ito, lalo na kung aswang ang nasa labas. Kasunod nun, kinuha niya ang sundang at sinimulang hasain.
May paniniwala siya na ayaw ng aswang ng ganitong gawain. Sinindihan ni Joel ang ilawan sa sala at sa kusina. Gusto niyang maging maliwanag ang bawat sulok ng tahanan. Napagtanto ni Joel na masyadong manipis ang dingding sa kwarto. Delikado para sa asawa. Mahal, ang mabuti pa maglatag muna tayo ng banig dito sa gitna ng sala. Mas mapapanatag ako kapag ganun. Wika ni Joel. Maya-maya pa, napalitan ng pagaspas ang mga yabag. Paikot-ikot ito sa tahanan. Nakakarinig din sila ng huni ng kung anong nilalang. Kasabay nito ang pagsakit ng tiyan ni Karen. Alam ni Joel na hindi simpleng ibon ang lumilipad sa labas. Naisa na itong tignan ng binata, pero ayaw niyang magpadalos-dalos sa mga desisyon. Baka ito pa ang ikapahamak nila. Mahal, sandali lang ah. Dito ka lang muna. Magpapakulo lang ako ng luya. Baka sakaling maitabo yung tiktik. Huwag ka munang matutulog ha. Naroon sila sa sala. Mas maayos doon dahil nasa gitna ng tahanan. Bagamat walang katre, komportable naman ito para kay Karen. Maya-maya pa nawala na ang mga pagaspas. Minabuti ni Joel na uminom ng salabat para maibsan ang tensyon na nararamdaman. Habang si Karen, maimbing na natutulog sa tabi niya. Paglabas ng liwanag, 6:00 pa lamang nasa labas na si Joel. Naglilinis ito ng bakuran at tinitignan ang paligid. Nang matiyak na maayos naman ang lahat, nagpaalam muna ito sa asawa. Araw ng pahinga ni Joel, nais niyang maghanap ng pwedeng ipalit sa mga dingding. Kalahati lang ng bahay ang sementado, habang ang kalahati naman ay malipis na tabla. Ang ilan dito ay marupok na dahil sa anay at kalumaan. Habang nasa pamilihan, narinig ni Joel ang usapan ng mga residente tungkol sa gumagalang aswang nagpapaikot-ikot sa mga tahanan tuwing gabi. Paring Balong, naayos mo na ba yung bubong nyo? Mag-iingat ka, buntis pa naman yung asawa mo. Hindi mo ba nabalitaan yung aswang na gumagala sa barangay natin? Kagabi lang, napadaan sa bahay namin. Ang ingay nung tiktik, ayaw magpaawat eh. Mabuti na lang, may mga pangontra kami. Kung ako sa'yo, ayusin mo na yung bubong nyo bago pa kayo aswangin. Wika ni Mang Cardo, isa sa mga residente sa lugar. Huwag ka mag-alala pare. Naisayos ko na. Abay, hindi ka nagkakamali. Nakita ko mismo yung aswang nakadapo sa mangga namin eh. Wala naman akong dalang panlaban nung lumabas ako kaya ang ibinato ko yung tsinelas ko. Tapos ayun, kumaripas ako ng takbo sa bahay. Mukha yatang aktibo na naman yung pamilya ng aswang sa karating lugar eh. Marami na kasi yung buntis sa bayan natin kaya tayong pinupunterya. Tugon ni Mang Balong. Dahil sa mga narinig, nakumpirma ni Joel na inaaswang nga sila kagabi. Hindi na nag-aksaya ng panahon. Naisip nitong magdagdag ng harang sa tahanan. Habang naglalakad pauwi ng bahay, nakita nito ang batang nakatanaw sa bakuran mula sa tawid kalsada. Nakatayo lang ito roon. Nang mapansin ang habal na paparating, kaagad itong tumalikod at naglakad papalayo. Hindi naman namukaan ni Joel. Dala ng pagiging abala, hindi masyadong napagtuunan ng pansin. Manong, maraming salamat po ha. Wika ni Joel sa naghatid ng mga materyales sa tahanan. Nang maibaba, kaagad kinandado ni Joel ang bakuran. Mahal, mabuti naman dumating ka na.
Kanina pa pabalik-balik yung bata sa bakuran natin eh. Mukhang magnanakaw. Kaya sinarado ko yung lahat eh. Grabe talaga yung panahon ngayon oh. Akala siguro ng bata walang tao dito. Mabuti nga nagising ako eh. Nakita ko siya kanina paakyat na sa bakod. Kaya sinigawan ko, ayun umatras. Pero hindi umalis eh. Nakatitig lang sa akin. Wika ni Karen. Sa isip ni Joel, parang ito din yung bata na nakita niya. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi na yun makakalapit dito. Marami na talaga magnanakaw ngayon, no? Kahit bata. Ang mabuti siguro, manghingi kaya ako ng aso sa katrabaho ko. Para naman may kasama tayong bantay sa bahay. At saka, mabubulabog sila kapag may aso na tayo. Sa Lunes, tatanungin ko ulit kung nandun pa yung inaalok na aso sa akin. Tugon ni Joel. Buong maghapon, inunang ayusin ni Joel ang kwarto, pati na rin ang mungkahi ng asawa sa palikuran. Nilagyan niya ito ng bubong, pero kulang pa ang oras para makumpleto ang harang, kaya ipinagpabukas na ito ni Joel. Pagsapit ng dilim, muling sumumpong ang sakit ng tiyan ni Karen. Aray! Joel, ang sakit ng tiyan ko. Naglilikot yung bata, ayaw tumigil eh. Wika ni Karen. Hindi mapakali sa loob ng tiyan ang sanggol. Tila ba nararamdaman ng bata na may peligro sa paligid. Mukhang hindi na normal yan, Karen. Ang mabuti pa, maglagay ka ng luya sa pusod mo. Mukhang may bumibisita sa'yo. Wika ni Joel. Kagad namang kumuha si Karen ng katsa at nagtali ng luya sa pusod. Nang mailagay ang luya, tila bigla na lang kumalma ang sanggol. Nawala ang sakit ng tiyan ni Karen. Hindi nga ako nagkamali. Mukhang nag-umpisa na ang pagbisita ng mga aswang mahal. Bukas, maghanap ako ng malalapitang albularyo. Hihingi ako ng tulong sa paglalagay ng pangontra sa tahanan. Wika ni Joel. Hindi nagtagal. Nakatulog na si Karen. Magdamag hindi sumakit ang tiyan. Kalmado na ang bata sa sinapupunan. Subalit si Joel naman, balisa at hindi makatulog dahil sa pag-aalala sa lagay ng mag-ina. Ayaw niyang ipikit ang mata. Maaaring masalasihan siya ng aswang. Nakadilat lamang ito. Binabantayan ng asawa at pinakikiramdaman ng paligid. Buong gabing walang tulog si Joel. Lutang at hirap makausap. Ang mabuti pa siguro, mahal, huwag ka na munang pumasok ngayon. Matulog ka ng maayos. Baka mapano ka kung pipilitin mong pumasok sa trabaho eh. Magpahinga ka na muna, mahal. Alam ni Karen, ilang araw nang walang maayos na tulog ang asawa. Mahal, matutulog lang ako. Wala kang pagbubuksan ng pintuan. Bili ni Joel. Pero hindi pa man nagtatagal ang tulog. Napansin ni Karen na naroon muli ang bata. Nakatitig ito sa tahanan. Pabalik-balik ito ng lakad. Papalapit ng papalapit sa bakuran. Nalingat lamang sandali si Karen. Nang muli niyang silipin ang bata, napatili ito nang makita. Naroon ito nakasilip sa butas kung saan siya nakatingin. Joel, yung bata nasa labas. Sinisilip tayo sa loob. Wika ni Karen. Napabalikwas naman mula sa pagkakatulog si Joel. Kagad kinuha ang itak at nilabas ang bata. Pagkarating doon, naroon nga ito at tila nagulat pa ang bata na naroon din si Joel. Ang buong akala niya wala na ito doon sa tahanan. Kaya naglakas loob itong pasukin ng bakuran. Ibig sabihin lang,
May katagalan na itong nagmamanman. Alam niya ang oras ng alis ni Joel. Ano bata? Akala mo wala ako dito ano? Magnanakaw ka pa. Kung hindi ka aalis, mapipilitan akong saktan ka. Sige na, lumakad ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Wika ni Joel. Nakatitig lang sa kanya ang bata. Bigla itong umangil. Dito kinutuban si Joel. Hindi normal na bata ang nasa harapan. Nangingitim ang ilalim ng mga mata at medyo may katulisan ang mga ngipin. Aswang! Karen! Kunin mo yung buntot ng pagi. Iagis mo dito! Wika ni Joel. Aswang ang nasa harapan. Kayang magpalit ng anyo kahit umaga. Kagad namang kinuha ni Karen ang buntot at inihagi sa asawa. Ilang beses din niyang natamaan ng bata. Sa kada pagtama umaatungal ito. Paulit-ulit na winawasiwas ni Joel ang latigo. Umiiwas naman ang aswang sa pag-atake hanggang sa mapasandal ito sa puno at wala nang matatakbuhan. Muli itong nagpalit ng anyo. Tila ba mukha ng bangkay ang bata. Walang duda si Joel. Mula ito sa kwento ng lolo. Ganito ang itsura ng mga nilalang na sumalanta sa bayan nila noong kabataan. Bukod dito, ito raw ang mga uri ng aswang na kayang magpalit ng anyo kahit umaga. Mabuti na lang merong hawak si Joel na buntot pagi. Hindi pa sagad ang lakas ng batang aswang, kaya hindi tumigil sa pag-atake si Joel. Lumayas ka dito sa bahay namin, aswang. Hindi kita uurungan. Papatayin kita! Wika ni Joel. Agresibo ang binata. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ang batang aswang para umatake. Ngunit hindi lang basta ang kaharap. Mabilis itong kumilos. Kailangang siguraduhin ni Joel na hindi nito malalapitan si Karen. Pero napansin ni Joel na tila sinasadya ng bata na ilayo siya sa tahanan. Dahil dito, kagad siyang tumigil at bumalik sa bahay. Anong nangyari sa tapang mo, Manong? Bakit ka umaatras? Akala ko ba matapang ka? Asa na yung tapang mo? Sinisigurado ko sa'yo, hindi matatapos ang araw na to. Kukunin ko yung anak nyo. Tandaan mo, Manong, ang mukha ko. Ako si Luciano. Uubusin ko kayong tatlo. Wika nito. Susugod pa sana si Luciano, pero bigla itong nawala nang marinig na paparating ang iilang residente sa gawing iyon ng lugar. Sila Aling Simang. Naraw nito at tila sadya si Joel. O Joel, bakit hawak mo ang lati ko? Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Simang. May kasama itong matanda at batang lalaki. Sakto po yung dating nyo. Kanina lang po, sinalakay kami ng aswang eh. Luciano po yung pangalan. Akala ko, batang palaboy na magnanakaw eh. Kaso bigla pong nagbago yung itsura. Kung hindi po kayo dumating, malamang napano na po kami. Tugon ni Joel. Luciano. Abay, hindi ako pamilyar sa pangalan niya. Pero kung totoong aswang siya, ang ibig sabihin lang aktibo na naman sila. Maigi na ring naparito kami. Nakiusap ka sa akin nung isang araw na hilutin ng asawa mo eh. Pagpasensyaan mo na ha. Ngayon ko palang nasabihan si Portia. Siya ang manghihilot. Wika ni Aling Simang. Ay Luciano Bacama. Narinig ko na ang pangalan niya. Isa sa mga buntis na inaalagaan ko ang namatay ng salakayin niya. Batang aswang na halos nasa 13 o 14 na taon. Sa una,
Aakalain mo talagang palaboy. Pero sa oras na makakita ng pagkakataon, talagang sumasala kayon kahit umaga. Ayon sa asawa ng buntis, tanghaling tapat sila sinugod sa bukid nila nitong nagngangalang Luciano. Ang mabuti pa, habang tinitignan ko ang asawa mo, maganda ka ng mga pangontra. Anumang oras, babalik siya dito. Tugon ni Aling Portia. Ang meron lang po ako itak sa kalatigo eh. Duda ako matatakot yun sa bawang at asin. Kung tama ang kwento ni Lolo, yung mga ganong uri ng aswang hindi na tinatablan ng simpleng pangontra. Ayon sa kanya, 3 aswang lang ang umatake. Halos masira na yung buong baryo nila Lolo noon. Ano po bang pwede kong gawin, Aling Portia? Tanong ni Joel. Maganda ka ng mga patulis na kawayan. Mas mainam kung meron kang bagakay. At saka ito ang San Benito. Huwag mong ihihiwalay sa asawa mo bilang pangontra naman sa aswang. Maganda ka ng 3 piraso ng bawang, 7 buto ng kalamansi. Lagyan mo din ng luya. Maliliit para pumantay sa buto ng kalamansi. Dagdagan mo ng 3 labuyong pula na niluto sa baga. Uling mula sa kahoy na kasinlaki ng mga bawang ang ilalagay mo at kapiranggot na asin. Pagsamahin mo ang lahat, balutin mo sa pulang tela. Makakatulong ito para pahinain ang puwersa ng aswang na sasalakay sa inyo. Wika ni Aling Portia. Kagad namang ginawa ni Joel ang utos ng matanda. Kailangan niya itong makumpleto para malapatan ng orasyon ni Aling Portia. Nang makagawa ng 2 pangontra, kagad niya itong dinala sa matanda. Ilang oras din ang itinagal ni Aling Portia bago ito matapos sa pag-oorasyon. Aabisuhan ko din si na Kapitan para merong mga tanod na romonda tuwing gabi. Mahirap na. Baka hindi lang kayo ang salakay ng aswang. Maraming buntis dito sa barangay natin. Nakakabahala ang muling paglitaw ng aswang. Wika ni Aling Simang. Karen, tama ba? Huwag mong ihihiwalay ang San Benito at itong pangontra. Itali mo lang malapit sa tiyan mo, lalo na kapag matutulog ka. Maayos ang bata. Malusog kaya siguradong takam na dyan si Luciano. Simang, ang mabuti pa, dito na muna ako ngayong gabi. Oobserbahan ko ang mga mangyayari. Kung wala namang magaganap, uuwi na ako kinabukasan. Wika ni Aling Portia. Pero hindi pa man sila nagtatagal sa kwentuhan, may dumating na isang lalaki. Hinihingal ito at hinahanap ang matanda. Manganganak na ang asawa at kailangan nila ng tulong. Dahil dito, mukhang hindi na sila masasama ni Aling Portia. Tanging si Joel at Karen lang ang matitira sa tahanan. Matapos ang panghihilot kay Karen, kagad nagpaalam si Aling Portia, kasama si Aling Simang at ang anak nito. Matapos nun, sinarado ni Joel ang trangkahan. May iilang kawayan pa naman siya. Sinunod niya ang bili ng matanda at pinatulis ito. Pero sa kasamaang palad, wala na siyang oras para sana gumawa ng pinatulis na bagakay. Maninipis lang ang kawayang naroon, ngunit minabuti niyang ihanda pa rin ang mga ito. Muling sinubukan ni Joel na magpahinga ng kaunti. Kailangan niyang manatiling gising sa gabi sa pagsapit ng pagsalakay. Pagsapit ng dilim. Mahal, gising na. Wala pang ilaw sa sala at kusina eh. Natatakot akong lumabas ng kwarto. Wika ni Karen. Kagad namang nagising si Joel. Bumangon ito para magsindi ng ilaw.
Pagkatapos ay pumunta ng kusina at naganda ng makakain. Tahimik ang gabi, kaya ang buong akala ni Joel wala nang manggagambala sa kanila. Ngunit nagkamali siya. Bukod pala sa batang aswang, may manananggal na napadpad sa lugar. Naroon ito sa itaas, nakasilip sa butas ng bubong. Nakaabang, nag-aantay ng tiyempo. Hindi naman ito magawang makalapit dahil sa mga pangontra. Pero labis ang pagkagutom ng nilalang. Hayok sa laman, hindi mapigilan ang paglalaway. Joel, sa bubong may nakasilip po. Nakatitig sa akin. Wika ni Karen. Subalit bago pa man makalabas si Joel, nakarinig na ito ng pag-angil. Tila may kaaway ang manananggal. Sinubukang pakinggan ni Joel ang nangyayari sa labas ng tahanan. Natitiyak niyang naroon si Luciano. Tila ba nagtatalo ang dalawang aswang. Ayaw nito na merong kaagaw. Alam mo ang kasunduan. Kung sinong nauna, kanila ang pagkain. Kung hindi ka aalis, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Uunahin kita bago yung dalawa sa loob. Wika ni Luciano. Aba, tignan mo nga naman. Mag-unahan na lang tayo. Kung sinong makakuha, edi sa kanyang pagkain. Tugon ng manananggal. Hindi malaman ng mag-asawa ang gagawin. Nakakabingi ang pag-angil sa labas. Hindi ito pabor sa kanila. Dahil kahit sino man sa dalawa ang manalo, siguradong papatayin pa rin sila nito. Nagpatuloy ang mga angil sa labas ng tahanan. Nakakapangilabot ang bawat tunog. Nakakabingi. Masakit sa tenga. Nagtataka sila Joel dahil parang naroon sila sa taas naglalaban. Nakakalipad yung isang aswang eh. Pero itong si Luciano, ano kayang ginagawa niya? Tanong ni Joel sa isipan. Mas nangangamba siya kay Luciano dahil parang mas malakas ito kung ikukumpara sa isa. Pero hindi panig sa kanila ang pagkakataon. Nakarinig sila ng malakas na kalabog na tila ba may bumagsak sa harapan ng tahanan. Nang silipin ito ni Joel, wala ang kalahati ng katawan. Wala ng buhay ang manananggal. Ilang sandali pa, dahan-dahang lumapit ang batang aswang doon sa manananggal. Winasak ang dibdib nito. Dito na pagmasdan ni Joel ang bangis ng isang aswang. Ngayon Manong, kayo naman ang susunod. Pasensyahan na lang tayo ah. Sobrang sarap sa ilong naming mga aswang. Yung amoy ng bata. Kaya talagang magpapatayan kami para dyan. Wika ni Luciano. Hinanda ni Joel ang latigo at itak. Alam niya na anumang oras, papasukin na sila ng aswang. Magtago ka muna doon sa kwarto, Karen. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Wika ni Joel. Desidido na ito. Walang sasaklolo sa kanila. Kailangan niyang harapin ang aswang. Yan ang gusto ko, lumalaban. Nagsuot ka pa ng pangontra ha. Pwede yan sa mga ordinaryong aswang. Gagana yan. Huwag mo nga akong iniinsulto, Manong. Sinikmuraan siya ng aswang. Sa lakas nito halos mandilim ang paningin ni Joel. Si Luciano naman, pumunta sa kwarto para tignan si Karen. Huwag mong idama yung mag-ina ko. Wika ni Joel. Hinagupit niya ang latigo.
Nag-iwan ito ng latay sa likuran ng aswang. Lalo itong nagalit sa kanya. Hindi makapaniwala ang nilalang. Unti-unting lumalaki ang sugat habang tumatagal. Sinakmal ni Luciano si Joel. Tama na yung paglalaro, Manong. Gutom na ako eh. Wika ni Luciano. Ilang sandali pa. Biglang nagsuka ng dugo ang aswang. Hindi lang sa bibig lumabas ang dugo nito. Mula sa tenga hanggang sa ilong. Eka, anong ginawa mo sa akin? Ano to? Wika ni Luciano. Dahil sa panghihina, unti-unti nitong nabitawan si Joel na halos maubusan na ng hininga. Mula sa likuran, nakarinig siya ng tinig ng babae. Akala mo siguro, hahayaan kita na mabiktima mo ang pamilya. Wika ni Aling Portia. Hindi na nakagalaw pa ang aswang. Nanigas ang kamay. Hindi makapagsalita. Naroon si Aling Portia. Kasama nito si Aling Simang. Pati na rin ang nakababatang kapatid ni Joel. Ang kaninang napakatapang na aswang. Tila ba nagmamakaawa na. Alam niya na kamatayan ang sasapitin. Naglaba si Aling Portia ng itim na tangkay. Isinubo niya ito doon sa aswang. Tignan natin. Kahit anong tibay mo, mamamatay ka pa din. Wala nang nagawa si Luciano. Dahan-dahan itong nanghina at tuluyang namatay. Malaki ang pasasalamat ng pamilya dahil bumalik si Aling Portia sa lugar. Kamatayan ang sasapitin kung sakaling walang sumaklolo sa kanila. Merong mang pangontra na naibigay, hindi pa rin ito sumapat dahil kulang sa karunungan ang binata at lubang malakas ang uri ng nilalang na nanggambala sa kanila. Matapos ng kaganapan, mabilis na lumipas ang panahon. Wala na ring sumunod na nanggambala doon sa lugar. Maging yung bangkay ng manananggal sa labas ng tahanan, bigla na lang naglaho. Nanganak ng maayos si Karen. Hindi nagtagal nilisan nila ang lugar. Ngunit paminsan, binibisita pa rin nila si Aling Portia at Aling Simang bilang pagpapasalamat sa ginawang pagliligtas sa kanila mula sa gambala ng batang aswang. Ang Ninuno.